Pinatitigil ng Korte Suprema ang tuluyang pagsasauli ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Nakatakda sanang kumpletuhin ng PhilHealth ang pagsasoli ng halos 90 billion pesos sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Naglabas na ng temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng pagsasauli ng halos 70 bilyong pisong hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Kasunod yan ang 3 petisyong inihain ng grupo ni na Senador Coco Pimentel, Bayan Muna at Isang Bayan sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Epektibo na agad ang TRO para hindi na matuloy ang pagsasauli ng natitirang sobrang pondo. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Simula noong Mayo, umabot na sa 60 billion pesos ang utay-utay ng pondong ibinalik ng PhilHealth sa National Treasury. Ililipat na sana sa susunod na buwan ang natitirang 29.9 billion pesos. Hindi natalakay ng Supreme Court and Bank kung anong mangyayari sa mga nauna ng pondo ng PhilHealth na nailipat na sa National Treasury. Pero pwede raw itong talakayin sa gagawin na oral arguments sa January 14, 2025. Nirerespeto naman ng PhilHealth ang desisyon ng SC. Mananatili raw sila sa pagbibigay ng tulong pinansyal at serbisyo para protektahan ang kalusugan ng mga Pilipino. Ikinatuwa naman ng mga petitioner ang pagpapahinto ng pagsasauli ng pondo. Sabi ng grupong Bayan Muna, maituturing na tagumpay ito para sa mga benepisyaryo na umaasa sa pondo ng PhilHealth para sa kanilang pangangailangang kalusugan. Umaasa naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ibabalik ng ehekutibo ang mga una nang nailipat na pondo ng PhilHealth. Isa rin sa petitioner si Carpio. Nirerespeto naman ng Department of Finance ang TRO. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, susunod agad ang ahensya sa utos ng Korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.